So, nandito tayo sa fish pond ngayon para mag-harvest ng alimango. Kasama natin si Manoharon, si Lakay, saka si Kadong. Bale, nagtatalakog sila or crab trap. Tapos yung mga malalaki, iniipon natin. Kasi hindi naman ganun kalaki yung fish pond. Sorry ako, hindi sila ng 2 kilo, 3 kilo per week. Tapos iiponin natin sa crab fattening box na yan. Pinapakain every other day or every day kung may pagkain tayo. Kapag nakaipon ng halimbawa 10 kilo or 20 kilos in a month, yun yan ibebenta natin. So may 300 boxes tayo. Kapag napuno yun, maganda nga investment. Kaso hindi natin masyadong napupuntahan yung fish pond kasi nagtatrabaho tayo sa Maynila. So every 2 weeks or once a month umuwi tayo. Dito rin tayo naglagay ng tilapia na pinalaki natin noong November 15. So running na sila ngayon, November, December, January, February, March. So, mag-4 months na sila ngayon, 15. So, ito yung mga crabs. Kapag medyo mataba na, tapos may order, pwede natin i-deliver or kukunin dito sa Bugay, Cagayan. Along deliver kung along Bugay lang, Bugay, Cagayan. Malapit po tayo sa dagat na. So may Bugay Lagoon na naghiwalay yung island ng Bugay sa dagat. Parang island na kasi napapalibutan tayo ng tubig, ilog, dagat, saka mga bukirin. So yun yung sideline natin. Ito yung pinatambakan natin nung bandang October, November. Pinalagyan natin ng patong yung tambak kasi nga umaapaw ng tubig kapag bumabagyo. So medyo maano na yun yung mga damo hindi masyadong nalilinisan. Di bali kapag medyo kapag bakasyon tayo papalinisan natin. So dito sa fish pond along the highway may kuryente naman, so pwede tayong magpalagay ng kuryente dyan, pero titignan muna natin kung mag-click yung tilapia. Yung tilapia na nilagay natin galing sa CDA, so naglagay tayo ng net para hindi sila makapunta doon sa prensa kasi nga medyo masukal na, baka nakawin. So dinivide natin ng net. So hopefully makabawi tayo dito para kung sakali maglagay tayo dito ng tilapia nurseries na brackish water, kasi yung mga tilapia minsan na nabibili natin ay hindi brackish water, mamamatay yung similya pag nilagay dito. Itong alat kasi na to from tubig sa dagat saka ulan na drain ng ilog papunta sa dagat, so medyo tabang. Kung sakaling mag-click yun, magpapagawa tayo ng breeding ng mga brackish water na tilapia. Mabilis kasing padamihin kaysa sa bangus kasi seasonal sa amin. Tulad ngayon wala pang mga seedlings, bibili ka ng fry, seedlings or fry tawag natin. Yung mga alimango na yan, kumbaga pumapasok yan sa mga sugpo, alimango, mga fry ng sugpo, alimango. Yung alimango, gumagapang siguro galing sa kabila. Kaya minsan may nahuhuli tayo pag nagpatalakib tayo, mga around 5 kilos, 3 kilos, 7 kilos, ganun. So masipag yung pag-alaga, pwede tayo magbenta ng every month or every 2 weeks. So balak natin kapag may puhunan tayo, ay mili tayo ng mga alimango, yung mga tercera, ganun. Yan mga 15 pesos na per kilo, or yung mga
binebenta nila na mas malaki is sa langaw-langaw, kasi pag sinabing langaw-langaw kasi maliliit, kakainin yun ng tilapia or mga mangrove snapper. So eto, tinatalian yung mga alimango. Titignan natin kung mga ilang kilo to, para makapagbenta. Usually kapag may order kayo, halimbawa 10 kilo, 20 kilos, pwede kayo mag-text para magpahanda po tayo, kasi hindi ganun kabilis manghuli ng ganun kadami dahil hindi naman ganun kalaki yung fish pond natin. So ang gagawin natin, mag-iipon tayo every week, tayo ng mga crabs, magpapatingin tayo. Ito mas maganda kasi alam mo medyo matataba sila, makikita mo, kaysa yun galing sa ilog. Dito kasi sa amin madaming bumibili, dinadayo, wala naman masyadong huli na kapag tinanghali ka na, kasi umaga bandang alas 3, alas 4 binibili ng mga middleman, dinadala nila sa iba't ibang lugar katulad sa Tuguegarao, Apari, Dugo, Isabela. Doon nakakarating yung alimango ng Bugay, Cagayan po. Nasa Bugay, Cagayan, Philippines po tayo. Eto, malambot yun, shells. So, titingnan natin kung mabebenta or ulamin na lang siguro ito. Apay bandida yan ba? Na? So, kahit pa paano may kita tayo ng konti. Porsyento, yung mga tao naman, porsyentuhan naman yan. Minsan nagpapatalag kami, yun halimbawa nakakahuli ng 6 na kilo, sa kanila yun 2 kilo, sa amin yun 4 na kilo. So ganun po. Tapos yun, ang natin dito, ang pinaka bread and butter natin sana kung mag-click, yung tilapia. So magra-running 4 months na hindi pa natin natutry kung gaano na sila kalaki, kasi nung pinakawalan natin hindi na masyado na monitor dahil ngayon once a month or nating lagyan ng pagkain ng every 2 weeks tayo umuwi. Pakainin natin. So ganun po kapag may mga order, kasi may classification po yung alimango. Halimbawa yung mga 300 grams, 400 to 500 grams, yun yung first class, worth 800 yun. Yung mga bakpo na yan, yung mga 300 grams pa ba, yun 600. Mas malaki po yun, yung malalaki. Ayun, kung may puhunan sana tayo, pwede tayo mamili sa mga nahuli sa wild sa labas ng fish pond. Kasi yung mga hanap buhay naman kami ng tao dito, ibilhin natin 400, papalakihin natin after 1 month, 2 months, pwede na natin ibenta ng 700. Medyo lugi nga po doon kasi yung bayad ng tao, yung pagkain pa nila. So hindi ganun ka iba yun na pattern sa mga nakukuhi sa wild. Sa palengke madami pang alimango, pero yun nga, binibili ng mga kompradora or middleman tawag sa kanila, kompradora ang tawag namin dito. Yun dinadala sa Tuguegarao. Yun yung hanap buhay nila, araw-araw po yun. Usually kasi hindi pa masyadong develop sa amin dahil mahirap, madaming bantay sa nakay, magnanakaw, ganun. Kung hindi mo mabantay na maigi, hindi magklik-klik yung fish pond. So sana mag-click tong fish pond na yun, paano, may konti para mabawi natin yung pinampatambak natin. Kagastos sa ata tayo ng more than 200,000 dati dito. Tulong na rin sa mga tao kasi kung bako sana, mas malaki yun nagagawa ng bako. So eto po, nasa 2.4 hectares to. Medyo may mga lupa pa sa gitna. Andyan nagpapakain tayo ng mga tilapia, floating pellet yung pinapakain natin. Sana makabawi tayo yung mga nilagay natin na tilapia at bigay ng DE, fresh water. Ay nagkataon na umulan noon, kaya nakasurvive sila. Naka-adapt na lang siguro yung iba, kaya hindi natin sigurado kung makasurvive po lahat. So yun, and dito yung mga crab box natin, lalagyan na naman ulit natin pag may mahuli. Yun, iniipon lang natin para
panlalagyan sa kalilinisan kasi minsan nilulumot yung mga crab box natin sa sa fattening kapag nakababad sa tubig. So ito po yung negosyo natin. Crabs Kung po natin yan. makapasyal po kayo Crabs. dito, magawin kayo, welcome po kayo sa amin. Saka matry nyo yung mag-harvest ng fattening crabs, makahuli ng crabs, pwede rin sa kung mag-harvest tayo. So dito na lang po, bye bye.